Alam nyo ba, high school graduate lang ako nung pumunta ako dito sa Japan. Story time! Nung nakarating ako dito sa Japan bilang isang housekeeper, yes, high school graduate lang po ako. Ngunit ngayon, college graduate na ako. Tuturuan ko kayo kung paano at bakit. Kung familiar kayo sa ETF program, yun yung naging pathway ko kung bakit ako nakagraduate ng bachelor degree. At ang kinuha ko ay BSBA, Major in General Business Management. At alam nyo ba, kahit OFW kayo, makakagraduate kayo ng college degree katulad ko. At alam nyo ba, nagtatrabaho ako dito sa Japan and nag-aaral din ako nung time na yon sa online at mga module class, may mga online classes din. At kwento ko rin sa inyo, ano nga ba ang ETF? Medyo mahirap nga lang banggitin yung ibig sabihin nito. Pero in short, ito yung program, yung mga nakapagtrabaho na hindi na makakapag-attend ng mga classes na mga 4 years, yun yung mga binibigyan ng pagkakataon para makapag-aral ulit through ETF program. Marami na rin nakagraduate nito, katulad nga nila Judy Santa Maria, Neri Miranda, kung kilala nyo, yung asawa ng parokya ni Edgar na si Chito. At ang school na pinili ko noon ay Cebu Institute of Technology University. At nakagraduate ako ng less than a year sa online lamang. Medyo mahirap nga lang yung pagdadaanan dahil puro mga major subject yung mga kailangan yung i-take dito. Okay, ano nga ba yung pinagkaiba nila doon sa ETF program? And then, yung kung nag-attend ka, yung 4 years talaga. Yung as in 4 years na pupunta ka sa mga school pabalik-balik, diba? Etong ETF program, no need na pumunta ka doon sa mismong school. Kahit online nag-a-accept po sila, pero depende sa school. In my school, kahit online lang at kahit OFW ka, pwedeng-pwede. Yan nga lang, dapat Sabado and Linggo available yung buong araw mo dahil yun yung online class ninyo. And meron din silang kasamang module. Ang mga qualification nito ay at least 23 years old pataas, and then dapat meron kang 5 years experience, work experience related dun sa course na kukunin mo. For example, yung sa akin, meron akong a total of 6 years experience sa customer service representative dun sa Pilipinas. And dapat yun, lahat yun merong COE para ma-proof nyo talaga na totoo yung mga work experience ninyo. And at least dapat high school graduate ka para ma-accept ka sa ETF program. For sure, alam nyo yung ALS, diba? Yung ALS ay para sa high school. Ang ETF program naman ay para sa college. Ang proseso naman ng ETF program, kailangan mo muna mag-apply doon sa school na napili mo. Tapos, ipaprocess nila yon, titignan nila kung karapat-dapat ka ba na matanggap as a ETF. Hindi kasi sila yung tipong i-accept lahat. So, kailangan talaga nila ng assessment. Kung meron ka bang 5 years experience talaga or wala, yun yung pinakabasihan nila. Tapos, mamimili ka ng at least 3 course na gusto mo. Ang pinakaunang course na kinuha ko, syempre yung BSBA. Actually, nakapag-college na talaga ako sa Pilipinas. Pero nagkaroon kasi ako ng problema regarding sa pagkuha ng TOR ko. Kaya, nung pupunta ako dito sa Japan, high school graduate lang yung final sa akin kasi nga nahihirapan ako sa pagkuha ng aking mga documents doon sa school na nilipatan ko kasi palipat-lipat ako ng school. Nung una, doon ako sa Davao, sa Holy Cross of Davao College, and then nag-transfer ako sa Manila, doon sa Fiat University, kaya nagkaroon ng problema doon sa TOR ko. Ang hirap kumuha, mga bes. And yun nga, nung naging pandemic, nauso na yung pagkuha ng mga online TOR. Yun, hindi mo na kailangan pumunta sa school para kunin yung mga documents mo, mga TOR mo, diploma mo, no need na. Ikaw, kung gusto mo makatapos ng bachelor degree, mag-apply na kayo as a ETF program.
Hindi man siya magiging madali dahil kailangan natin dito ng knowledge sa technology. Dahil nga through online lang siya, dapat marunong din tayo sa mga modular and mga online classes like Zoom, Google Meet, ganyan. Tapos pagtitake din ng examination at dapat kailangan din natin siyang tutukan since na puro major na subject yung kasama doon sa ETF program na yan. And sa ETF program po pala, medyo mahal at medyo pricey nga lang yung tuition fee since nga mabilis lang yung school ninyo. Less than a year makakagraduate na po talaga kayo. Sa diploma naman, parehong-pareho lang yung sa mga nag-attend ng 4-year talaga na kurso. And yung ETF program, pareho lang ng diploma, pareho lang ng TOR, grading system, parehong-pareho lang po talaga. Kaya kung kayo, nandito kayo sa Japan at gusto nyo mag-shift ng career as an English teacher, unahin nyo po yung bachelor degree nyo po. Kasi kahit anong kursong kunin nyo, pwede kayo mag-English teacher dito sa Japan. Kaya kayo, kung nahihirapan man kayo sa status ng work nyo ngayon, pagtiisin nyo muna yan. At piliin nyo mag-improve sa mga sarili niyo. Mag-take kayo ng mga courses. Yan, katulad nga niyang ETF na yan. Number 1 din po yan. Na good decision ko din sa buhay ko. Kasi nakatapos ako ng bachelor degree. Na while working dito sa Japan. Ilalagay ko din sa comment section or dito sa description down below kung saan po kayo pwede mag-inquire lalo na doon sa school ko sa Cebu Institute of Technology University. Sobrang bait po ng mga teacher po doon. Talagang i-guide nila kayo. And kung meron pa kayong question regarding dito, about ETF program, comment down below lang po kayo. And piliin po nating mag-improve sa sarili natin. Okay? Matane!